Mainit na usok ng hininga ang lumabas sa bibig ni Noel habang nakasiksik siya sa loob ng lumang jeep na bumabagtas sa kalsadang lubak-lubak. 4:00 pa lang ng madaling araw, ngunit gising na ang kanyang dibdib, hindi dahil sa kape kundi dahil sa bigat ng pagbabalik. Sa bawat ungol ng makina, ramdam niya ang panginginig ng lupa, para bang tinatanggihan ng baryo ang kanyang pagbabalik. May dala siyang baril, uniforme, at bagong lisensya bilang pulis. Pero higit sa lahat, dala niya ang pangalan ng kanyang pamilya, pangalan na matagal nang kinatatakutan ng mga tao roon. Habang umaandar, nasulyapan niya ang bintana. Ang madilim na kagubatan ay parang may mga matang nakasilip, nakabantay sa bawat gulong na dumadaan. Ang mga sanga ng puno ay tila humahampas sa hangin, parang sinasadya siyang salubungin. Humigpit ang kapit niya sa bag na nasa kandungan. Sa loob nito, nakatago ang isang lumang anting-anting na minana pa niya. Matagal na niyang gustong itapon, pero hindi siya makapaniwala na binabalik siya ng kapalaran sa mismong lugar kung saan iyon unang ginamit. Sa gilid ng kalsada, biglang sumulpot ang isang matandang babae, nakaputing saya, may bitbit na basket. Napalakas ang tapak ng preno ng driver. Halos sumadsad ang jeep. Nang tumingin si Noel, wala na roon ang babae. Ang naiwan lamang ay humahaginit na hangin at amoy ng tuyong dahon. Anak ng... Pasensya na, sir, sigaw ng driver, nanginginig ang kamay. Madalas yan dito, mga anino ng gubat. Huwag niyo na lang pansinin. Tahimik lang si Noel. Sa isip niya, hindi anino yon. Buhay iyon. At may ibig sabihin. Pagsapit ng baryo, sinalubong agad siya ng dilim at katahimikan. Hindi ordinaryong tahimik, ito ang klase ng katahimikan na parang may nakikinig, naghihintay ng pagkakamali. Ang tanging tunog ay ang alulong ng aso at ang pagpitik ng kandila sa gilid ng altar na nakapatong sa pader ng barangay hall. Doon niya nakilala si Pamela, isang babaeng pulis, kasing edad niya, pero matatag ang tindig. Nakauniforme rin siya, baril sa bewang, at malamig ang mga mata. Noel, tama ba? Tanong ni Pamela, hindi iniabot ang kamay, kundi tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Tumango si Noel. Ako nga. Binigyan ako ng order na makipagtulungan sa iyo. Pero bago tayo magsimula, malinaw dapat, maraming nawawala nitong mga linggo. Mga bata, matatanda, kahit aso. Lahat huling nakitang papasok ng gubat. Ikaw ang bumalik dito kaya marami ang nagdududa. Kaya marami ring nagbabantay sa iyo. Diretsahan. Walang paligoy. At sa bawat salitang binitawan, ramdam ni Noel na hindi lang gawain ng pulis ang dala niya, kundi paghatol ng komunidad. Naglakad sila palabas ng hall. Sa labas, nakapila ang ilang tanod. Naroon si Mang Jack, may hawak na bolo, nakatitig na parabang sinusukat ang lakas ni Noel. Naroon din si Renji, binatilyong mahilig makialam, nakasombrero at nakasandal sa poste, humunguya ng bubblegum kahit gabing-gabi. Kung totoo ang sabi ng matatanda, bulong ni Mang Jack, hindi mga hayop ang kumikitil sa kanila. May lahing matagal nang nakatali sa pamilyang ito. Sabay sulyap kay Noel. Hindi na sumagot si Noel. Ang dibdib niya ay parang kinukuyom. Sumama sila sa gubat. Ang daan ay madilim, ngunit bawat yabag ni Noel ay parang masanay kaysa inaakala. Parang kilala ng katawan niya ang direksyon ng mga puno, ang ritmo ng kuliglig, ang tunog ng malayong sapa. Alam mo bang maraming naniniwala, Noel, na may kasunduan ang pamilya mo noon? Tanong ni Pamela habang naglalakad. Kasunduan na hindi na tinapos. Huminto siya, saglit na lumingon. Sa anino ng buwan, kumislap ang pawis sa kanyang noo. Kaya nga ako nandito. Para wakasan ang lahat. Sa kalagitnaan ng paglalakad, napansin nila ang isang bagay sa lupa, mga yapak. Hindi yapak ng tao. Malalaki, nakaangat ang gilid, at may bahid ng malagkit na dugo. Lumuhod si Noel. Inabot ang lupa gamit ang dalawang daliri, dinikit sa ilong. May kakaibang amoy, matamis, ngunit nabubulok. Agad siyang nanginig. Bakit? Tanong ni Pamela. Hindi ito dugo ng tao, sagot niya. Pero hindi rin hayop. Halo. Parang galing sa nilalang na hindi dapat umiiral. Umihip ang hangin. Kasabay nito, may marinig silang mahaba at mababang ungol mula sa loob ng gubat. Hindi ordinaryong alulong, kundi parang tinig na pinipilit maging tao. Nagtinginan sila. Kahit si Mang Jack, nasanay sa lahat ng bagay, napakapit sa bolo ng mas mahigpit. Pagbalik nila sa baryo, kumalat agad ang balita.
Ang mga tao nagsiksikan sa paligid ng barangay hall. May nagdadala ng asin, bawang, at langis. May umiiyak na ina na nawalan ng anak. May batang nakasilip sa pagitan ng mga haligi, pinagmamasdan si Noel na parang siya ang sagot at sumpa sa isang tingin. Isang matandang babae ang humarap. Kilala siya ng lahat bilang Aling Nelin, tagabantay ng sementeryo. May panyo siyang nakatali sa buhok at mga mata na puno ng lihim. Bakit ka bumalik? Malamig niyang tanong kay Noel. Hindi ba't iniwan mo na ang lahat ng ito? Alam mo namang hindi ka makakatakas. Ang dugo mo, saksi sa lumang kasunduan. At ngayong dumarami na ang pagdukot, panahon na para piliin mo kung saan ka papanig. Tahimik ang buong baryo. Tanging lagitik ng kandila ang maririnig. Noel mumisi, pilit na itinago ang takot. Hindi ako papanig kahit kanino. Nandito ako para putulin ang sumpa. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang mas malalim ang nakataya. Hindi lang ito investigasyon. Hindi lang trabaho. Ito ang pagharap sa multo ng kanyang dugo, at sa aninong matagal nang nagkukubli sa gubat. Pagsara ng unang yugto habang nagsisiliparan ang mga paniki sa ibabaw ng baryo, naglakad si Noel palayo sa liwanag ng barangay hall, papasok sa mas mapanglaw na bahagi ng kalsada. Sinundan siya ni Pamela, nakahawak sa flashlight at baril. Noel, mahinang bulong niya, kung mali ang lahat ng ito, kung hindi totoo ang mga kwento, bakit tila lahat ng mata, pati gubat, nakatingin sa'yo? Hindi siya sumagot. Ang sagot ay nasa tibok ng kanyang puso, mabilis, mabigat, parang may nakatago sa loob na gustong kumawala. At sa dilim ng kagubatan, may dalawang pulang matang sumungaw, nakatingin sa kanila mula sa pagitan ng mga puno. Nakaalalay pa rin ang liwanag ng buwan nang huminto sina Noel at Pamela sa gilid ng kagubatan. Doon nila nasilayan ang mapupulang matang kumikislap sa dilim. Sandaling katahimikan lang ang naghari, ngunit sapat iyon para maramdaman ni Noel na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi gumalaw ang nilalang, para bang sinasadya nitong iparamdam na alam nitong pinagmamasdan sila. Nang kumislap ang flashlight ni Pamela, wala na roon ang mga mata, tanging mga dahon at sanga na lang ang nagsasayawan sa ihip ng hangin. Wala na, sabi ni Pamela, pero naninigas ang kanyang boses. Hindi umimik si Noel. Wala. O ayaw lang magpakita. Ang bangkay sa sapa kinabukasan, maagang nag-ikot ang grupo. Kasama nila si Mang Jack at Renji. Ang baryo ay tila hindi natulog, lahat ng pinto may nakasabit na bawang at asin, mga bata ay pinagbawalan ng mga magulang na lumabas. Ang buong paligid parang naghahanda sa isang digmaan na hindi pa nila nakikita. Habang lumalalim sila sa gubat, nakarating sila sa sapa na natutuyo tuwing tag-araw. Ngunit ngayong madaling araw, may kakaibang tanawin, nakalubog sa batuhan ang isang bangkay ng lalaki. Nakadilat ang mga mata, parang nagmamakaawa, ngunit walang tinig na lumalabas. Ang balat niya ay kulay abo, at ang tiyan ay bukas, walang laman na laman loob. Diyos ko, bulalas ni Renji, napaatras at muntik pang madapa. Lumuhod si Noel, pinikit ang bangkay at inamoy ang paligid. May halimuyak na matamis at maasim, kapareho ng naamoy niya kagabi sa yapak. Hindi ito gawa ng tao. At hindi rin hayop. May kumakain ng laman pero hindi tinatapos. Hindi na bago yan, sabat ni Mang Jack, mahigpit ang hawak sa bolo. Ganito rin ang nakita namin 3 linggo na ang nakalipas. Pero ngayon mas lapit na sa baryo. Hindi lang sila nangangain, nagpapadala sila ng mensahe. Ang paghihinala pagbalik nila, nagsimula na ang bulungan. Ang balita sa bangkay kumalat agad, at sa halip na takot lang, may kasamang paningisi. Lahat ng mata nakatingin kay Noel. Simula nang dumating siya, sunod-sunod na, sabi ng isang matandang lalaki, itinuro siya gamit ang kanyang tungkod. Dugo nila ang may kasalanan, dagdag pa ng isa. Noel napapikit. Hindi bago sa kanya ang mga salita, pero mas mabigat ang dating ngayon. Noon, siya lang ang sinisisi. Ngayon, buong baryo na. At sa bawat mata, ramdam niya ang pagtutol na bumalik siya rito. Pamela tumayo sa tabi niya. Tama na. Wala pa tayong ebidensya. Hindi siya kalaban. Ngunit hindi lahat nakumbinsi. Ang mga tanod, isa-isang kumakampi sa bulong ng mga matatanda. At si Aling Nelin, nakatayo sa dulo, hindi nagsasalita pero nakangiti ng malamig. Ang lihim na ang alaala sa kanyang isipan, bumalik ang isang gabi ng kanyang pagkabata. Siya'y 7 taong gulang noon, nakahiga sa banig habang naririnig ang kanyang ama at ina na nag-aalay ng manok sa gitna ng gubat.
Nakapikit siya, pero sa bawat patak ng dugo ng manok sa lupa, parang nararamdaman niya ang pag-igting ng hangin, ang malamig na bulong ng mga di nakikitang nilalang. Anak, huwag kang lalapit, sabi ng kanyang ina noon, nanginginig ang tinig. Hindi lahat ng mata ay dapat makita. Pagdilat niya, wala na ang kanyang mga magulang kinabukasan. Iniwan siya sa baryo, at simula noon, siya'y itinuring na anak ng sumpa. Ang bagong tensyon habang nagkukwento, biglang may sumigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Tumakbo sila at nadatnan ang isang pamilya, ang bunsong anak nila, 5 taong gulang, nawawala. Bukas ang bintana, at sa labas, nakatakas ang mga yapak papuntang gubat. Ang ina, umiiyak, sumisigaw, kunin niyo anak ko. Huwag niyong hayaang makain siya. Nagkakagulo ang lahat. Ang tanod, sabay-sabay nagsigawan, at ang ilang tao, muling tumuro kay Noel. Yan. Siya ang malas. Siya ang dapat isama sa gubat para matapos na. Napatras si Noel, at sa loob niya, naggangalit ang damdamin. Gusto niyang ipagsigawan na wala siyang kasalanan, pero alam niyang walang makikinig. Pamela humarap sa kanila. Tama na. Kung may dapat habulin, yung kumuha ng bata. At kung si Noel ang inaakusahang may alam, mas dapat siyang isama. Dahil baka siya lang ang makakita sa nilalang na may gawa nito. Tahimik ang lahat, ngunit alam ni Noel na ang boses ni Pamela ang nagligtas sa kanya mula sa agarang paghatol. Ang gabing hindi nakakatulog nang bumalik sa kanyang kwarto, hindi makatulog si Noel. Tinitigan niya ang anting-anting sa kanyang bag, ang maliit na bato na nakapulupot sa lumang tali, may ukit ng mga simbolo na hindi niya maintindihan. Pinikit niya ang mga mata, ngunit naririnig niya ang huni ng kuliglig na parang nagiging bulong. Bumalik ka, nabigla siya nang kumatok si Renji. Tol, gising ka pa. Binuksan niya ang pinto. Alam ko lahat sila galit sa'yo. Pero ako, naniniwala may dahilan kung bakit nandito ka. At kung may kinalaman ka man sa mga nilalang na yon, mas mabuting nandito ka kaysa wala. Kasi kung wala ka, wala kaming laban. Nagulat si Noel sa tapang ng binatilyo. Ngumiti siya ng bahagya, at unang beses mula nang dumating siya, nakaramdam ng kaunting ginhawa. Pagsara ng ikalawang yugto, ngunit bago pa man makasagot si Noel, may kaluskos na narinig sa bubungan. Mabilis silang parehong napatingala. Sa itim ng bubong, may gumagapang, mahaba ang mga daliri, parang anino na may buntot na nakasayad. Dahan-dahan itong gumapang papalayo, hanggang sa nawala sa likod ng bahay. Si Noel, nanlamig. Ang utak niya ay sumisigaw ng isang salita, Ebwa. At alam niyang hindi sila basta nananakot. Kinuha na nila ang bata. At kung hindi sila kikilos ngayong gabi, baka hindi na nila makita pang muli. Ang pagpupulong kinabukasan, bago pa man sumikat ng buo ang araw, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng plaza. Ang hangin ay mabigat, puno ng takot at paninisi. Ang mga bata, yakap ng kanilang mga ina, ang mga lalaki, may dalang bolo at sibat. Ang kulang na lang ay magpasya kung sino ang dapat isakripisyo. Sa gitna ng bilog, nakatayo si Noel. Hindi bilang pulis, kundi bilang akusado. Sa bawat matang nakatitig, ramdam niya ang hatol, hindi pa nagsisimula ang pag-uusap, may desisyon na ang karamihan. Tumayo si Aling Nelin, may hawak na baston, ang tinig ay mababa ngunit malinaw. Simula pa noon, alam natin, ang dugo ng pamilyang ito ay may kasunduan. At ngayon, dumarami na ang nawawala. Ang bata kagabi, wala pa ring balita. Kung hindi natin sisimulan ang ritual, ubusin tayo ng mga nilalang. Ritual, tanong ni Pamela, mahigpit ang panga. Ang kailangan natin ay aksyon, hindi pamahiin. Ngunit sumagot si Mang Jack, tila napilitan. Pamahiin man o hindi, ito lang ang naiwan sa tin. Ang ritual ay paraan para ipatawag ang mga espiritu ng kabubatan, para harapin ang mga ebwa. At kailangan nito ng dugo ng isang may lahing katali. Sabay sulyap kay Noel. Nagkagulo ang tao. Ang ilan, sumisigaw na gawin na, ang iba, nananahimik ngunit takot ang mga mata. Ang pagpili sa gitna ng ingay, tumahimik si Noel. Sa loob niya, nagbabanggaan ang dalawang boses, ako ba ang susi para maligtas sila? O ako ba ang dahilan kung bakit sila pinapahirapan? Naramdaman niya ang anting-anting sa bulsa, mabigat, parang nabubuhay. Para bang hinihila siya pabalik sa sumpa. Ako na, mahina niyang sabi, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Kung kailangan niyo ng dugo, ibibigay ko. Pero sa isang kondisyon, kung hindi totoo ang ritual, wala nang ibang pagbibintangan. Labanan natin sila ng magkasama. Tahimik ang baryo.
Ang tibok ng kanyang puso, parang martilyong kumakatok sa kanyang dibdib. Ang ritual kinahapunan, dinala siya sa sementeryo, kung saan may malaking puno ng balete. Sa ilalim nito, may hukay na nilagyan ng asin, bawang, at abo ng lumang kandila. May mga nakaupong matatanda, kumakanta ng mababang himig na parang dasal. Pinaupo si Noel sa gitna. Si Pamela, nakatayo sa gilid, mahigpit ang hawak sa baril. Hindi siya sang-ayon, ngunit wala siyang magawa kundi magbantay. Ngayon, sabi ni Aling Nelin, bubuksan natin ang ugnayan. Ang dugong ibubuhos ay magbibigay daan para makita ang katotohanan. Hinila ni Noel ang kanyang braso. Sa paghiwa ng matalim na patalim, dumaloy ang dugo sa lupa. Sa bawat patak, umuugong ang hangin. Ang mga kuliglig tumigil. Ang mga aso nag-alulong. Biglang lumamig ang paligid at mula sa anino ng balete, may gumapang na usok na kulay abo. Dahan-dahan itong pumalibot kay Noel, parang nilalakbay ang kanyang katawan. Sa isang iglap, nakakita siya ng mga alaala na hindi kanya, mga nilalang na may pulang mata, kumakain ng laman ng tao, ngunit may isang mukha sa kanilang lahat, ang kanyang ama. Ang pagbunyag hindi, sigaw ni Noel, nanginginig ang katawan. Hindi totoo ito. Ngunit lumapit si Aling Nelin, malamig ang tinig. Totoo, bata. Ang ama mo, isa sa mga nakipagkasundo. Ang lahi mo ay hindi lamang bantay, kundi tagapamagitan ng mga ebwa. Nanlaki ang mga mata ni Noel. Ang lahat ng iniwasan niyang paniwalaan, ngayon ay nakaukit sa kanyang isipan. Ang ama niyang minahal, naging tulay sa halimaw. Pamela, lumapit at tinapik ang balikat niya. Noel, kaya mo to, hindi ibig sabihin ng dugo mo, ikaw na rin yon. Hindi mo kasalanan ang pinili ng ama mo. Pero hindi iyon pinakinggan ng karamihan. Ang ilan, nagsisigawan, isuko siya. Siya ang dahilan. Siya ang dapat ialay. Ang pag-atake, bago pa man makapagpasya ang lahat, biglang umuga ang lupa. Mula sa gilid ng sementeryo, may sumulpot na mga anino, mahahabang katawan, balat na kulay abo, matay kumikinang sa pula. Ang mga ebwa. Nagsisigawan ang mga tao. Ang mga matatanda nagtakbuhan. Ang mga tanod nagtaas ng bolo, ngunit sa unang hampas, tumilapon sila palayo. Isang ebwa ang tumalon papunta kay Noel. Sa isang iglap, kumislap ang kanyang anting-anting, at isang liwanag ang sumabog, tinamaan ang nilalang. Umatras ito, nagsisigaw sa sakit, bago muling sumugod. Noel, sigaw ni Pamela, inihagis sa kanya ang baril. Hinuli niya ito at nagpaputok. Tumama ang bala sa balikat ng ebwa, ngunit imbes na tumumba, lalo itong nagnalit. Ang pagtakas nagkagulo ang lahat. Habang pinaprotektahan ng mga tanod ang mga bata, kinaladkad ni Pamela si Noel palayo. Tumakbo sila sa makitid na daan, ngunit kahit saan sila lumingon, nakasunod ang mga mata ng ebwa. Habang tumatakbo, biglang dumaan si Renji mula sa gilid, may hawak na sulo. Dito! Sumunod kayo! Pumasok sila sa maliit na kuweba na may kandilang nakasindi sa loob. Doon, pansamantalang ligtas. Hinal na hinal si Noel, hawak ang sugatang braso. Ano to? Bakit alam mo to? Si Renji huminga ng malalim. Lihim ng pamilya namin. Matagal na naming alam na darating to, pero ikaw ang susi. Hindi kami makakapanalo kung hindi mo tatanggapin ang pinagmulan mo. Tahimik si Noel, nakatitig sa kanyang kamay na may dugo. Sa isipan niya, bumabalik ang lahat ng alaala, ang pagkawala ng kanyang mga magulang, ang mga mata ng baryo, ang amoy ng dugo sa lupa. At ngayon, isang tanong ang bumabagabag, tatanggapin ko ba ang dugong ito, o tatakbo pa rin ako? Lumapit si Pamela, mahinang tinig. Noel, wala nang ibang pipiliin. Ikaw lang. At kung tatakbo ka, lahat ng ito mawawala. Ang bata, ang baryo, pati tayo. Dahan-dahan, pumikit si Noel. Nang muling dumilat, hindi na siya ang dating pulis na bumalik para mag-imbestiga. Siya na ngayon ang taong haharap sa lahing matagal ng tinatakasan. Mula sa malayo, maririnig ang mga sigaw ng mga ebwa, palapit ng palapit. Kumakabog ang lupa, parang tambol ng digmaan. Tumayo si Noel, hinawakan ng anting-anting, at marahang sinabi, kung ito ang sumpa ng dugo ko, gagawin kong sandata. Hindi ko sila hahayaang manalo. At sa paglabas nila ng kuweba, sinalubong sila ng malamig na hangin at 10 peres ng pulang mata na nag-aabang. Mula sa kuweba, lumabas sina Noel, Pamela at Renji.
Ang hangin ay mabigat na parabang bawat dahon, bawat bato, bawat ugat ng puno ay nakikinig sa kanilang paghinga. Sa di kalayuan, rinig pa rin nila ang malalakas na sigaw ng mga ebwa, nangingibabaw sa katahimikan ng gabi. Huminto si Renji, itinapat ang sulo sa mukha ni Noel. Kung lalaban tayo, kailangan mong tanggapin na hindi lang dugo mo ang susi. Puso mo rin. Kung galit lang ang gagamitin mo, kakainin ka nila. Pero kung gagamitin mo ang awa at tapang, baka kaya nating pantayan ang lakas nila. Napayuko si Noel. Sa loob niya, may halong put at takot. Paano ko magagamit ang awa kung sila mismo ang pumatay sa mga magulang ko? Pagdating nila sa baryo, sasalubong agad ang kaguluhan. Ang mga tao, nagsisiksikan, nagtatakbuhan, nagsisigawan. Ilang bahay ang may sirang bubong, halatang nilusob ng mga ebwa habang wala sila. Tumayo sa gitna si Mang Jack, duguan ang braso, may hawak na bolo. Nang makita niya si Noel, lumapit siya agad. Mabuti at buhay ka pa. Pero tingnan mo to, isa na namang bata ang nawala. At kung hindi tayo kikilos ngayong gabi, mauubos tayo. Tama siya, dagdag ni Aling Nelin na biglang sumulpot mula sa dilim, hawak ang baston. Pero hindi sapat ang armas. Kailangan natin ng tulong ng lahi mo, Noel. Ang ritual na sinimulan kanina, hindi pa tapos. Kapag pinutol mo, wala tayong laban. Kapag tinuloy mo, baka ikaw mismo ang mawala. Nanlamig si Noel. Ako o sila? Ang bigat ng pagpili halos sumakal sa kanyang dibdib. Lumapit si Pamela, mahigpit ang tinig. Hindi natin kailangan ng ritual na yan. Labanan natin sila ng sama-sama, gamit ang anting-anting, bawang, asin, lahat ng alam natin. Kung isusugal natin ang buhay ni Noel, para na rin nating sinuko ang kinabukasan. Ngumisi si Aling Nelin, malamig. Madali para sa'yo, dalagang pulis, na sabihing laban lang. Pero hindi mo alam ang ugat ng sumpa. Ang dugong ito, itinuro si Noel, iyan ang pintuan. Kung ayaw niyang buksan, lahat tayo ang magdurusa. Sumingit si Mang Jack. Kung ako ang tatanungin, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Noel, kung may kapangyarihan ka, gamitin mo na. Kung wala, mas mabuti pang lumayo ka para hindi kami madamay. Sumabog ang ingay ng baryo, iba't ibang panig, iba't ibang boses. Ang ilan, gustong ipagpatuloy ang ritual. Ang iba, gusto ng diretsong labanan. Ang iba, gustong itaboy si Noel. Si Noel, nakatayo sa gitna, parang piraso ng kahoy sa gitna ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, isang sigaw ang pumunit sa hangin. Ang anak ko! Napalingon silang lahat. Isang ina, hawak-hawak ang kanyang anak na babae na biglang bumalik mula sa gubat. Ngunit ang bata ay tahimik, malamlam ang mata, at may mga bakas ng sugat sa leg. Nilapitan ni Pamela ang bata. Anak, ano nang nangyari sa'yo? Ngunit hindi sumagot ang bata. Sa halip, tumingin ito kay Noel, at mula sa kanyang bibig lumabas ang mababang tinig na hindi kanya, ang dugo ay utang. Ang kasunduan, hindi pa bayad. Nagtilian ang mga tao. Ang ina, halos mabaliw sa takot, niyakap ang anak ngunit nanginginig. Nanlamig si Noel. Ang mismong bata, ginawang sisidlan ng boses ng mga ebwa. Isang malinaw na mensahe, hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang kasunduan. Lumapit si Pamela kay Noel. Nakikita mo na? Hindi lang ito laban ng baryo. Laban din ito ng sarili mong pagkatao. Hindi mo kayang takasan. Pero hindi rin nila pwedeng diktahan kung paano mo gagamitin ang dugo mo. Huminga ng malalim si Noel. Inilabas niya mula sa bulsa ang anting-anting. Pinagmasdan niya ito, maliit, magaspang, at puno ng basag na guhit. Para bang pinipilit siyang pumasok sa madilim na lagusan. Kung gagamitin ko to, mahina niyang sabi, baka mawala ako. Pero kung hindi, lahat tayo mawawala. Tahimik ang lahat. Lumapit si Renji, naglakas loob. Tol, kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Kung kailangan mong magsakripisyo, nandito kami. Pero sana, piliin mong lumaban, hindi dahil sinabi ng mga matatanda, kundi dahil gusto mong tapusin to. Tumingin si Noel kay Renji, pagkatapos kay Pamela. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bigat ng galit, takot, at awa ay naghalo. Pipiliin ko ba ang sumpa, o pipiliin ko ang pagkatao ko? Nagpasya si Noel. Kung lalaban tayo ngayon. Pero hindi lang ritual. Gagamitin natin ang lahat, asin, bawang, langis, armas. At kung kailangan, dugo ko na rin. Pero hindi nila ako kukunin ng walang laban.
Nagkatinginan ang mga tao. Unti-unti, nagsimula silang maghanda. Ang mga lalaki, nagtali ng bawang sa kanilang mga katawan. Ang mga babae, naglatag ng asin sa paligid ng baryo. Ang mga bata, itinago sa gitnang kubo. Si Noel, pinutol ang bahagi ng kanyang palad. Sa patak ng dugo, inilagay niya sa anting-anting. Biglang lumiwanag ito, at umalingaw-ngaw ang tunog ng kulog sa langit kahit walang ulan. Dumating na ang oras, sabi ni Aling Nelin, nakangiti ng misteryoso. Kung anong pinili mo, iyon ang magtatakda ng ating kapalaran. Habang lahat ay naghahanda, dumilim ang paligid. Ang buwan natakpan ng ulap at ang hangin tumigil. Ang katahimikan, parang nakasampay sa kanilang balikat, naghihintay ng unang putok ng digmaan. Lumapit si Pamela kay Noel. Kung sakaling hindi ka makabalik, gusto kong malaman mo, hindi kita tiningnan bilang sumpa. Tiningnan kita bilang tao. At kahit saan mapunta ang laban na to, hawak mo ang sarili mong kapalaran. Tumingin si Noel sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng init sa kabila ng lamig ng gabi. Salamat. Pero hindi pa ito ang wakas. Hindi pa ako susuko. Sa malayo, unti-unting lumitaw ang mga pulang mata, 1, 2, 10, hanggang sa mapuno ang gilid ng gubat. Ang mga ebwa, dahan-dahang sumusugod, parang alon ng dilim. Hawak ni Noel ang anting-anting, tumitibok kasabay ng kanyang puso. Sa kanyang mga mata, wala na ang pag-aalinlangan. At sa unang hakbang ng mga nilalang, sumigaw siya ng buong lakas, halika kayo. Dito nagtatapos ang sumpa. Pumutok ang katahimikan. Mula sa gilid ng gubat, rumagasa ang mga ebwa, mahahabang katawan, balahibong kulay abo, at mga matang kumikislap na pula. Ang lupa yumanig sa bawat yabag nila. Handa, sigaw ni Mang Jack, sabay sabog ng abo at asin sa hangin. Ang mga tanod, sabay-sabay na kumaway ng sulo, nagsindi ng apoy na parang nagiging pader sa paligid ng baryo. Ngunit ang mga ebwa hindi umatras. Tumalon sila, mga aninong parang kidlat na bumagsak sa mga bubong. Sigawan, iyakan, at hampasan ng armas ang pumuno sa gabi. Habang abala ang lahat, biglang bumukas ang isang pintuan. Isang lalaki mula sa baryo, si Tandang Isko, na matagal ng tahimik, lumabas na may hawak na palayok ng asin. Ngunit imbes na ihagis sa mga nilalang, itinapon niya ito sa apoy, pinatay ang liwanag. Hindi niyo nauunawaan, sigaw niya. Hindi natin sila dapat labanan. Sila ang ating mga tunay na pinuno. Nagulat ang lahat. Ang mga ebwa, nakangisi at agad nakapasok sa puwang ng depensa. Sa isang iglap, nadakma ng isa si Tandang Isko at hinila sa dilim. Ang kanyang sigaw, naputol na parang hiniwa ng matalim na kutsilyo. Tahimik ang baryo sa loob ng ilang segundo. At doon na nagsimula ang tunay na kaguluhan. Hinila ni Pamela si Noel papunta sa gitna ng plaza. Ngayon na. Gamitin mo yan. Itinuro niya ang anting-anting na hawak niya. Kumislap ito, tumutugon sa bawat patak ng dugo mula sa sugat ni Noel. Sa bawat tibok ng kanyang puso, mas lalo itong nagliliwanag. Isang ebwa ang sumugod, nagtangkang sunggaban siya. Ngunit bago ito makalapit, sumabog ang liwanag mula sa anting-anting, nagliyab na parang araw. Ang nilalang ay napaatras, nasusunog ang balat, sumisigaw ng matinis. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Noel ang matinding sakit sa kanyang dibdib, parang hinihigop ang lakas niya mismo. Ang bawat pagputok ng liwanag ay may kapalit na bahagi ng kanyang hininga. Pamela napansin ito. Noel, tama na. Mapapatay ka niyan. Kung hihinto ako, sagot niya, mapapatay silang lahat. Ang mga ebwa hindi umatras. Sa halip, lalo silang naggalit. Isa-isang bumagsak ang tanod, ang iba'y sinunggaban, ang iba'y natilapon sa hangin. Ang mga babae, nagsiksikan sa kubo, tinatakpan ang mga bata. Renji, may hawak na sibat na may apoy, sumugod at tumusok sa isa. Napaatras ang nilalang, ngunit mabilis na hinampas siya ng buntot at tumilapon siya sa lupa. Duguan, humihingal, pero hindi bumitaw sa sibat. Noel, sigaw niya, huwag kang susuko. Kahit dugo mo, gamitin mo. Basta tapusin mo sila. Mula sa anino ng plaza, lumabas si Aling Nelin. Ang kanyang anyo'y nagbago, hindi na siya matandang payat. Ang kanyang balat ay kumapal, ang mga mata ay kumislap na pula. Ang kanyang mga kuko, mahahaba, parang bakal. Ito ang kapalaran mo, Noel, bulong niya. Ikaw ang susi. Ako ang bantay ng kasunduan. Kapag sumama ka sa amin, titigil ang lahat.
Kapag lumaban ka, ubusin ka. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay parang dagundong ng tambol. Ang mga ebwa, biglang tumigil, naghintay ng kanyang senyales. Noel, hinal na hinal, nanginginig ang kamay. Ikaw ang nagtali sa pamilya ko. Ikaw ang kumuha sa mga magulang ko. Umisi si Aling Nelin, nagpakita ng matatalim na ngipin. At ngayon, ikaw ang susunod. Dugo mo sa amin. Itinaas ni Noel ang anting-anting. Ang liwanag nito, mas maliwanag pa kaysa kanina, halos masilaw ang lahat. Ngunit kasabay ng liwanag, bumagsak siya sa tuhod. Ang katawan niya ay parang binubunot ang kaluluwa. Pamela lumuhod sa tabi niya. Noel, huwag. Hindi mo kailangan mag-isa. Ngunit nakatingin si Noel kay Aling Nelin. Ang galit at awa ay naghalo. Kung ito ang sumpa ng dugo ko, tapusin natin ngayon. Tumalon si Aling Nelin, mabilis, parang kidlat. Ngunit bago siya makalapit, itinapat ni Noel ang anting-anting sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag at tumagos ito kay Aling Nelin. Sumigaw siya, mahaba at matinis, parang libong tinig na sabay-sabay. Ang kanyang katawan nagliyab, natutunaw hanggang sa naging abo. Ang mga ebwa, isa-isa ring napasigaw at nagkawatak-watak, naglaho sa hangin. Ngunit si Noel bumagsak sa lupa. Ang anting-anting nabasag sa kanyang kamay. Ang dugo niya bumaha sa lupa, sumanib sa abo ng mga halimaw. Tahimik ang baryo. Wala na ang mga halimaw. Ang mga tao, dahan-dahang lumabas mula sa kanilang mga kubo. Ang mga tanod, sugatan ngunit buhay. Si Mang Jack, napaupo, umiiyak ng tahimik. Pamela, nakaluhod sa tabi ni Noel, hinahawakan ang kanyang mukha. Noel, gising ka. Tapos na. Panalo tayo. Dahan-dahang dumilat si Noel. Mahina ang kanyang tinig. Tapos na nga. Pero wala nang susunod. Wala nang kasunduan. Malaya na kayo. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi bago siya muling pumikit. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim, may mainit na ilaw na bumalot sa kanyang katawan. Para bang ang lahat ng dugo at sakit na kanyang inalay, nagbalik bilang liwanag. Ang baryo nabalot ng ginhawa. Ang mga sugat ng ilan bahagyang gumaling. Ang hangin lumamig. Ang mga tao, nakaluhod, humihingi ng tawad at pasasalamat. At si Noel, nakahiga, may ngiti sa labi, hindi ng tagumpay, kundi ng pagtanggap. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag mula sa anting-anting, narinig ni Noel ang huling bulong ng kanyang ama sa alaala, "Anak, hindi lahat ng dugo ay sumpa. Minsan, ito ang tanging paraan para magligtas." At sa huling paghinga niya ng malalim, bumagsak ang gabi sa payapang katahimikan, para sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Ang unang sinag ng araw ay parang hindi pamilyar sa baryo. Sa halip na kasabay nito ang takot at kaba, ngayon ay katahimikan ang dala nito, hindi yung nakakatakot na katahimikan ng nakaraan, kundi yung uri ng katahimikan na parang matagal nang hinihintay. Ang mga tao ay lumabas mula sa kanilang mga bahay, isa-isa, dahan-dahan, parang mga ibong takot muling lumipad. Wala na ang mga pulang matang nakasilip sa gubat. Wala na ang mga aninong gumagapang sa bubong. Sa unang pagkakataon, ang hangin ay amoy lupa at hindi dugo. Ngunit sa gitna ng plaza, nakahiga pa rin si Noel, walang malay, maputla, at tila wala ng hininga. Sa tabi niya, nakaluhod si Pamela, hawak ang kanyang kamay, habang si Renji ay tahimik na umiiyak sa gilid. Hindi siya pwedeng mamatay, mahina ngunit mariing sabi ni Pamela, paulit-ulit. Hindi matapos dito, ngunit kahit anong gising ang gawin nila, hindi na nagising ang binata. Ilang araw ang lumipas. Inilibing nila si Noel sa paanan ng balete kung saan ginanap ang ritual, ang puno na minsang naging saksi ng sumpa, ngayon ay magiging tagapangalaga ng kalayaan. Walang banda, walang ingranding libing. Ang lahat ay tahimik lang na nakatayo, nakayuko, may mga bulaklak sa kamay. Maraming hindi pa rin makapaniwala. Maraming gustong humingi ng tawad. Si Mang Jack, na dati galit sa kanya, ay siyang unang lumapit sa libingan. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya. "Hindi kita nakita bilang tao. Tanging sumpa lang ang nakita ko. Pero ikaw pala ang tanging dahilan kung bakit tayo nabuhay." Si Renji ay nag-iwan ng sibat sa tabi ng lupa. Para kung bumalik sila, may armas ka pa rin. At si Pamela, tahimik lang. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umiyak sa harap ng marami.
Pero nang siya na lang ang naiwan sa harap ng puntod, saka siya lumuhod at bumulong, hindi ko alam kung saan ka dinala ng tadhana. Pero kung naririnig mo ako, salamat. Hindi lang dahil niligtas mo kami, kundi dahil tinuruan mo akong maniwala na kahit ang sumpa ay pwedeng maging biyaya. Pagkalipas ng mga linggo, unti-unting bumalik ang buhay sa normal. Ang mga bata ay muling tumatakbo sa kalsada. Ang mga alinggaw ng takot ay napalitan ng tawanan. Ang mga lumang pamahiin ay hindi na takot na nagdidikta kundi paalala na lang ng pinagdaanan. Ang dating sementeryong tahimik ay ginawang bantay dugo memorial, kung saan nakaukit sa bato ang mga salitang, ang dugo ay hindi sumpa. Ito'y panata. At tuwing gabi ng buwan, may mga kandilang sinisindihan ng mga tao sa ilalim ng balete, hindi bilang panalangin ng takot, kundi bilang paggalang sa isang binatang pinili ang bayan kaysa sa sarili. Paminsan-minsan, si Pamela ay nagpupunta roon mag-isa. Dala ang kanyang baril, ang luma nilang badge, at isang tasa ng mainit na kape. Para sa'yo, sabi niya lagi, inilalagay ito sa lupa. Dahil alam kong gusto mo pa ring bantayan kami. Ngunit sa mga gabing payapa, may mga kakaibang bagay na napapansin ang mga tao. Sa gitna ng kagubatan, may nakikita silang aninong nag-ikot sa paligid. Hindi ito kasing dilim ng mga ebwa noon, ito ay mas maliwanag, halos parang liwanag ng buwan. May mga aso ring biglang titigil sa pag-alulong, tatahimik, at titingin sa isang punto na parang may kakilala silang dumarating. May mga batang nakakapagsabi ng parehong bagay, may kuya sa gubat. Hindi siya masama. Pinoprotektahan niya kami. At tuwing sasabihin nila ito, ang mga matatanda ay magtitinginan at ningiti na lang. Walang sinumang magtatanong. Walang sinumang magtutol. Isang gabi, habang nag-ikot si Pamela mag-isa sa hangganan ng gubat, napansin niyang may nakasabit na bagay sa isang sanga ng puno, isang lumang anting-anting, basag ngunit maliwanag pa rin. Hinawakan niya ito, at sa mismong pagdampi ng kanyang daliri, may narinig siyang tinig na parang pamilyar. Bantayan mo sila para sa akin. Napaluhod siya sa lupa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katahimikan ng katiyakan. Alam kong nandito ka pa, bulong niya. At kung nandito ka man hindi ka kailanman nawala. Lumipas ang mga buwan, at ang baryo ay naging mas matatag kaysa dati. Hindi na ito baryong takot sa dilim, isa na itong komunidad na marunong harapin ang sarili nitong anino. Ang mga ritual ay patuloy pa rin ginagawa, ngunit hindi bilang depensa. Ginagawa na ito bilang paggunita, isang paalala na minsang may dumating na panganib at isang tao ang pumili na maging harang sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Si Renji ay lumaki at naging tanod, dala ang sibat na minsang ibinigay niya kay Noel. Si Mang Jack ay nagtayo ng maliit na eskwelahan para turuan ang mga bata tungkol sa kasaysayan ng kanilang baryo, kasama ang kwento ng binatang hindi natakot harapin ang sarili niyang pinagmulan. At si Pamela, ngayon ay isa ng hepe ng pulisya. Tuwing tatanungin kung bakit siya nanatili sa baryo, lagi lang niyang sagot, may pangako akong kailangang tuparin. Sa isang gabi ng tag-init, habang nakaupo siya sa ilalim ng balete, may malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Kasabay nito ang isang pamilyar na tinig, mahina, ngunit malinaw, wala nang sumpa, Pamela. Wala nang dapat itakbo. Ngumiti siya, tuminala sa buwan, at bumulong pabalik, salamat, Noel sa lahat. At sa katahimikan ng kagubatan, sa ilalim ng mga bituin, parang may nakatayo roon, isang anino ng binatang nakangiti, nakatingin sa kanyang bayan. Hindi bilang sumpa. Hindi bilang nilalang ng kadiliman. Kundi bilang huling bantay. Hindi alam ng baryo kung kailan muling magbabalik ang panganib. Maaaring bukas, maaaring sa susunod na henerasyon. Ngunit alam nilang kahit anong mangyari, may bakas ng tapang na hindi kailanman mabubura. Ang dugo na minsang tinuring na sumpa ay naging simbolo ng lakas. Ang pangalan na minsang kinasuklaman ay naging pangalan ng pag-asa. At sa bawat batang ipinapanganak sa baryong iyon, isang kwento ang paulit-ulit na ikinukwento, noong dumilim ang mundo, may isang tao na hindi tumakbo. Siya ang naging liwanag. At sa bawat batang nakikinig, isa lang ang sigurado, ang kwento ni Noel ay hindi tungkol sa kamatayan. Ito ay tungkol sa pagpili, ang pagpiling maging tao sa harap ng sumpa, at ang pagpiling magmahal sa kabila ng takot.